So, good evening. Ito yung video natin. Itong ating e-loading machine. Pwede siya sa e-loading. Pwede siya sa e-wallet cash-ins like GCash, mga Landbank, Paymaya, Palawan. And pwede din siya sa mga bills payment like magbayad ka ng kuryente, water bill, or credit cards. Pwede din. Or pwede sa mga bills ng airlines or ShopeePay. Many more dyan sa baba. And magkita mo din doon sa bills payment list. So, napakarami niya nang pwedeng gamitin. So, ito yung video presentation natin ng product. And gusto ko ipakita, may kasama na siyang malaking tarpaulin para at least panghatak ng customers. So, kung sakaling ang plan niyo is event din, so pwede nyo tanggalin itong sticker na ito tapos ilagay yung sticker nyo. Detachable naman yan. So, pero kung gusto nyo bilhin tapos plug and play na kagad, pwede nang diretso na ganito. So, yan. Meron siyang bill acceptor. Nakita nyo, pula siya. Ibig sabihin, hindi yan na-accept ng bill. Kasi nga, wala ka pang transaction na ginagawa. So, hindi papasok yung bill. Ganun din yung coin slot. Pag nilagyan kayo ng coin, ilalabas niya lang din ulit. So multi-coin slot, then bill acceptors for Philippine Peso. Nag-accept ng lahat ng bills. So, this is the Foxtech. All license naka-activate. Ibig sabihin, naka-activate na siya sa e-load, naka-activate na siya sa e-wallet cash-ins, naka-activate na siya sa bills payment like sa mga bangko, airlines, kuryente, tubig. Pwede ka na magbayad ng PLDT, Globe, Smart, paid, maging yung mga dito internet mo kung sakaling gumagamit ka ng prepaid. So, bago ko siya i-testing paano gamitin kasi plano ko gumawa ng dalawang video. Ito yung first video ko, presentation ng parts and paano gamitin yung machine. So, ganito siya kataas. Okay. Mga 5 feet siguro siya. Almost 5 feet. So, ito yung parts niya sa loob. So, dahil sa medyo gusto natin siyang magtagal talaga, meron po kaming sinasama sa kanya na hindi lang po power supply yung sinasama natin. Sinasamahan natin siya ng UPS. So, ito po yung mini UPS na ginagamit ng machine. Diyan na rin po kumukuha ng power yung ating tablet. So, ito yung maganda dito is naglalast yan siya ng 1 to 2 hours pa as per my testing. Pag nagka-blackout, maglalast pa siya ng 1 to 2 hours. And siya na rin yung supply ng ating board. So, ang pinaka-advantage niyan is hindi naman dun sa hindi siya mabablackout. Ang pinaka-advantage niya lang naman talaga is protektahan niya yung ating board kasi ang pinakakalaban or mostly sa mga nasisirang board, nakukurap na board is yung biglang magba-blackout tapos mabubuhay lang ulit yung kuryente. Yung bang parang hinugot tapos i-on lang kagad. So, yun yung nakakasira talaga. Parang lang din sa mga desktop na ganito. Pag biglang na-off yung kuryente tapos biglang na-on ulit, yun yung main problem na nakakasunog ng computers. So, ganun din po yung mga board na katulad yan. So, meron siyang dito yung mga parts ng board. Then, sa ibaba, meron kang, nahulog pa yung susi. Sa ibaba, meron kang lock din dito, tapos may isa pang lock dito pa. Siyempre, pera kasi yung nandito sa loob. Tanggalin yan, then i-unlock din natin to. So, yan, nandyan yung ating bill acceptor at saka yung coin slot. Tapos, lahat ng yan dito mahuhulog. So, medyo mataas yan siya. Again nga, almost 5 feet or 5 feet ba itong box na ito. So, yun. Ganun lang kasimple. Yung board niya is naka-custom board na din. Okay. Again, naka-fully licensed siya lahat. So, bago ko tapusin yung video, i-testing ko na natin kung paano gamitin. So, meron ako dito ang hiram na mga cellphone. So, iba-ibang cellphone. So, ito, loadan ko siya. Prepaid load. So, ito yung number niya daw. Sinulat niya na sa akin. So, subukan natin bumili. Okay. Tapos, sa second part ng video ko, ipapakita ko naman kung paano kayo umi-income, paano kayo kikita. Okay, so, medyo okay siya. So, madami kang ways para kumita. And then, kung paano mo i-adjust yung mga rates. Let's say, gusto mo kung maglo-load siya ng 50, kung ilan ba yung sa'yo doon. Kapag 10 pesos naman, or let's say, piso hanggang 20 pesos, kung ilan ba yung idadagdag mo para sa iyo naman. Pag sakaling yung ilo-load niya is 100 pataas, kung magkano naman yung ilalagay mong dagdag, let's say, Siyempre, pag mas malaki yung ilo-load nila, pwede kang maglagay ng mga 10 pesos sa'yo, ganyan. It also works, hindi lang sa mga load, sa mga cash-in, ganun din, pwede mong i-adjust yun. Mamaya, ipapakita ko sa video yun. So, first, iti-testing muna natin kung gumagana ba siya. So, ito yung ilo-loadan natin na number. Sinulat niya na. So, prepaid load lang, click lang natin siya. Pag nag-click ka, nagtatap yung, may sound siya na tap, ganun siya.
So, ang cellphone niya is, ang SIM card is dito daw, dito Telecom. So, dito. So, papakita niya sa'yo, hihingi niya sa'yo yung number. So, 0992, yung number. 12 ko na lang. 090992. Nagtatap na, sound niya ng tablet 0058. 2259. Tama itong number na binigay niya sa. So, enter natin. Tapos, let's say, magbibigay ako sa kanya ng, let's say, sendan ko siya ng 10 piso for this testing lang. Then, enter. So, 15 yung hiningi. So, medyo sobra yung income niya. Pwede mong i-adjust yan. So, makita mo, pag nag-ano siya, countdown na siya, magiging ano na ito. Hindi na siya pula. Ibig sabihin niya, ready to accept na. At saka yung coins na ta-accept na din yan. Yan, nahulog yung 5. Maingay kasi mataas. So, 15, magpa-process siya ng transaction kasi umabot ng 15 eh. 15 lang naman yung kailangan niya. So, mamaya ipapakita ko rin naman sa inyo paano pag sumobra. Okay? Paano magki-claim ng sukli yung customer. Mga ganyan. And paano nyo i-clear kung sakaling nabigyan nyo na ng sukli yung customer. So, processing transaction. Wait lang natin. Yan. So, minsan, pag mahina yung signal ng... Kasi Globe ito, yung nilagay kong SIM card ng machine sa Globe. So, pag dito ako sa loob ng bahay, parang malayo ka sa labas. Medyo matagal yung signal ng Globe. Mas maganda kasi ito ilagay talaga sa mga labas. So, syempre, iti-testing ko siya dito ako sa loob ng bahay. So, yan. Nandiyan na daw sa transaction successful. Kung pwede mong picturean yan. Okay. Para at least meron kang record. Or, pwede mo lang i-check na lang yung phone mo kung pumasok na. Okay. So, saan ba dito yung ano nitong nahiraman ko? Messages niya. Messages. Dito na yung messages niya. Ayun. Ito pala. So, yun. Dito rewards man kaagad. Yun Hi, you have successfully purchased 10 pesos. Yan. Your current balance is 11. So, ito yung text niya. Ayun lang, 23:36 which is 11:36 PM. So, yan. August 23, 2025 which is yung date na binili ko ito. Yung, Yun, pagkatapos nun, magaganyan na siya. So, ganun lang kasimple bumili. So, what if naman GCash in? Okay? Tapos, pasusobrahin ko, sasadyain ko siyang sumobra yung ihulog ko. Maghulog naman ako ngayon ng bill. Para at least matesting natin. So, hindi ko na matitesting yung mga pagbili ng air ticket, airplane ticket, yung mga pag-ibig, or bayad ng credit card, home credit, or kung ano-ano pa dito. Hindi ko na matitesting Tsaka pagbayad ng mga Globe PLDT kasi bayad na Tsaka kuryente, tubig. So sana hindi ko binayaran para at least matesting ko dito. Pero anyway, sure tayo na mag-work yan kasi basically ang technique ng machine na ito is sinesend naman nila via transaction online. So via GCash or via bank. So yun bibilhan ko ito ng ano ba yung GCash niya. So, titignan natin. Tapos, mag-text din naman yata yan. Ay, kailangan pa ng internet yung GCash. So, pa-internet natin siya. MPIN ko na lang. So, hindi ko ipapakita yung MPIN. Buksan ko lang para makita natin yung balance. So, meron siyang 23,541. Okay. 0.48. So, cash in tayo. Cash in service tayo. Which is, so far sa mga na-install ko na ganito at saka sa personal ko, pinakamalakas talaga is GCash in. Ginagamit nila sa mga kung ano-ano. Sugal minsan. So, CoinsBH, Maya, and GCash in. So, usually GCash. Ako, parang may usong parang sugal something. So, ilagay ko yung number niya, 0917-122-51. Oops. Click mo lang yung delete pag magkamali ka. Yan. 5147. Yun yung sisendan ko ng load. So, let's say, ang GCash, ang minimum amount niya is 100 So, let's say, magbibigay ako sa kanyang 120 pesos. So, enter natin.
So, yan. 7 pesos lang yung hiningi niya. So, pwede mong i-adjust yan, ha, kung ilan yung hihingin niya. So, let's say, maglagay ako ng 150. Kaya lalagay ko muna yung 100 dito sa bill acceptor. Yan. Then, ilalagay ko yung 50. Saan yung 50? Ayan, 50 ako dito eh. So, ganun kadali yung pagpo-process. So, magpa-process na siya. I mean, ganun kadali yung pagbibili ng mga load, GCash. And ipapakita na natin kung ano yung mangyayari. So magte-text yan dapat. So, minsan siya na, medyo mahaba yung video. Pinakita ko pa kasi yung hardware. And, yun, try ko siya gawin, mga 12 minutes lang itong video. Para hindi maboring yung customers natin na gustong manood. Yan. So, being processed. Okay, ibig sabihin hindi pa napaprocess. Kasi pag via GCash kasi, especially pag ganitong gabi na, 11:40 PM, dadaan pa yan sa system nila. Okay, so titingnan natin. Sometimes mauuna pumasok bago yung confirmation na SMS. Yung pin ko lang. So, yun. Nakita mo, umangat na siya. So, sometimes wala pang text message, pero nakita mo, pumasok na yung balance. From 500 plus yung kanina, diba? I think may pwede yung ibalik yung video. So, may credit pa daw akong 23 pesos na sukli. So, yan o, 23,659 na siya. Kaya, paano ba yung history ng transactions ko dito? Yan yun, sa baba yun eh. Yun ang transactions. Meron niyang pumasok na, ayun, 117 lang. Minsan may binabawas yung GCash kapag sobra na yung pumasok sa GCash mo ng 8,000, kasi ang daily limit nila, I mean, ang monthly limit nila from ganito, mga, ganyan, is pagpapasok sa phone mo, yung phone niya, yung GCash niya, may limit na 8,000 sa isang buwan ang pwede lamang pumasok. So, yun, sobrang 8,000 na yung pumasok. Nagma-minus na siya ng some percentages, which is, I think, 2% sa GCash. So, sana hindi kayo nang ano doon. Kapag yung phone mo, may mga phone or may mga GCash na hanggang 100,000 yung limit, meron hanggang 500,000. So, depende yun. No? Depende yun sa phone mo or sa GCash account mo. Yung GCash account niya kasi barely lang ginagamit. So, yun naman sa sukli, 'di ba? May 23 pesos. So, sa paano niya kukunin 'yun, 'di ba? So, ang technique doon is tinatawag nating inquiry credit. So, pag gusto mong kunin yung sukli mo, pwede mong tawagan yung may-ari. Kung sakaling bukas na yung store, no? Kung nandiyan na yung bantay, kasi usually iniiwan lang man ito. So, pwede mo lang isulat dito yung account mo, which is yung number na nilagyan mo ng GCash. Yan. Enter pala. Dapat i-click ko pala yung check. Yan o, makita niya yung 23 pesos. So, pwede mong hingin sa kanya. Ma'am, pwede bang ibigay mo sa akin yung 23 na sukli ko? So, i-clear credits niya lang yun. Pag click mo ng clear credits, bibigay siya doon sa customer ng OTP. Means, kung i-allow ng customer na i-clear credits. Let's say, pag na-clear credits mo na, saka mo bibigyan ng yung customer ng 23 pesos na sukli niya. You know, the fax OTP. So, 974,964. So, after mo i-clear credits, yan, naging 0 na yung credit niya, di ba? So, bigyan mo na siya ng 23 pesos na sukli niya. Let's say, nagpa-load ka ng gabi, tapos kinabukasan, gusto mong i-claim na yung sukli mo, pwede kang pumunta, pagbukas na yung store, then, pwede mo nang i-claim yung sukli mo. So, by the way, nag-text pala yung GCash kanina. Hindi lang nag-a-appear dito, yun po. So, para basahin natin. You have received 117.60 GCash from EasyPay. Success, no? 2% service fee amounting to 2 pesos and 40 has been deducted from your wallet for reaching 8,000 monthly limit. So, mayroon kasing monthly limit itong cellphone or GCash niya. So, may mga GCash na mataas yung limit or hindi ko masyadong kung paano nila ginagawang mataas yung limit. I think may mga ina-applyan sila. So, yun naman sa mga bills payment, i-click mo lang yung bills payment, pwede kang mag-click let's say Telecom, bayad ka ng PLDT, i-click mo Telecom, yan, PLDT, Globe. Ito, ibang Globe ito, no? Handy phone ito eh. I think yung plan ata ito. Tapos sa baba, andyan pa, no? Marami na. Dito,
dito internet nandyan din. So electric utility dito sa amin is pwede mong i-search, no? Sa amin kasi Zamselco, taga Zamboanga kasi. Zamselco. Pwede mong lang i-search. Tapos i-check mo. Okay. Lalabas na siya. So pag click mo dyan, yan, dapat pag tutunogin siya, no? Amount, kung ilan yung babayad mo, different number, tapos account name. Mamaya, sa second video, papakita ko naman kung ano yung mga gagawin natin sa admin side. Ano yung mga pwede nating i-edit sa admin side. Like, ito, pag bills payment, Zamselco. Pag yung bill niya is 100 pesos hanggang 100, 100 pesos hanggang 1,000, ang nakalagay sa setting ko is, hihingi lang ako ng 10 pesos. Kapag yung bill niya 1,001, no? Ibig sabihin medyo mayaman-yaman kasi malaki yung bill nila sa kuryente, 1,000 hanggang 5,000, hihingi ako ng 50 pesos, mga ganyan. Pag 5,000 pataas hanggang mga 20,000, pwede ka nang humingi ng 100 piso sa pagbabayad. Okay? Para at least medyo mas ano mo din yung income, medyo flexible yung income. Kasi syempre yung mga bill na 100 hanggang 1,000 lang na kuryente, hindi yan bibigay sa'yo ng 100 pesos din. So, at least ano mo din, mabalance mo din yun. So, may cash in, prepaid load, bills payment. And sa bills payment, sobrang dami nun. Hindi ko na maisa-isa kasi haba masyado yung, pati sa loans, pwede mong bayaran. Okay? Mga motor loans or kung ano pa, home credit. And airlines, e-commerce, Shopee. Shopee nga, yun. Yun. So, medyo mahaba na yung video. And sana i-watch pa rin natin. Mamaya maggagawa ko ng short lang. Para kung paano I think marami naman kayong nakitang ganito. Gusto ko lang ipakita yung product namin. So, yun. Maraming salamat.